I sold my innocence to a demon. The grand ending. Epilogue. Apple. Am I ready for this? Should I be excited? Hindi ko alam ang mararamdaman ko dahil halo-halo ang lahat. Kinakabahan at natatakot, but the same time, masaya at excited. Nababaliw na yata ako. Smile, don't ruin the day. Sigaw ng photographer na nasa harapan namin at walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Ako magsismile? Paano ako makakapag-smile kung halo-halo itong nararamdaman ko? Masaya ako na pagkatapos ng ilang taon makikita ko ulit siya. I waited for this. Umiiyak pa nga ako tuwing gabi pag namimiss ko siya pero bakit biglang nawala yung excitement at longing ko para sa kanya? Dahil ba natatakot akong baka nag-iba na siya? That is possible. Baka mayroon na siyang ibang gusto lalo na at kung saan siyang bansa siya pumupunta. Marami siyang nakikilalang magagandang babae at halos lahat ay mayayaman rin kumpara sa akin na ganito lang. Anak, mamaya magsiselebrate tayo. May surprise kami sa iyo ng mamang mo. Imporma sa akin ni Tatang na nandito sa tabi ko at handa nang gamitin ang cellphone na niregalo ko sa kanila ni Mamang noong nakaraang Pasko. Ate, huwag kang bubusangot. Mamaya sa stage papangit ka lalo. Sinamaan ko ng tingin si Melon dahil sa sinabi nito. Oo na, tanggap ko na naman na pangit ako. Hindi naman na siguro kailangan na ipagsigawan pa nila. Huhuhu, kaya natiis ako ni Save. Kakasi pangit ako. Kahawig ko si Tatang. Ibig sabihin ba nun pangit din si Tatang? Tanong ko sa kapatid ko na tatawang napatingin kay Tatang bago umiling. Gwapo naman ni Tatang ah. Singit naman ni Raps na pinakabunso sa aming magkakapatid. Parang dati lang 7 years old lang siya tapos ngayon ay 10 na siya. Highs, ang bilis talaga ng panahon. Nang tumahimik na ang mga kasama ko ay itinuon ko na lamang din ang aking pansin sa nangyayari sa stage. Ang sasaya ng mga kaklase ko lalo na ng mga magulang nila. Finally, after the long wait, after the hardships and sacrifices, nakarating din kami sa wakas sa dulo ng yugtong ito. Hindi man masyadong maganda ang mga nangyayari sa amin habang nag-aaral pero marami rin namang magagandang bagay ang dumating. Marami kaming natututunan at nakuha sa mga aral namin sa eskwelahan na ito at namimiss ko lang na pumasok rito at mag-aral. Napabuga ako ng hangin at napangiti na lamang nang makita ko si Claire doon sa upuan kung nasaan dapat ang mga parents at guests sa graduation na ito. Hindi pa nakakapagpatapos si Claire kasi kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Tapos nag-iba rin siya ng course dahil una pa lang, hindi na talaga niya gusto ang nursing. Parents lang niya ang may gusto sa kursong ito. Nagpa-control siya sa mga magulang niya pero tapos na iyon. Natutunan na ngayon ang kaibigan ko na mabuhay nang walang kumukontrol sa buhay niya. Ganoon rin ang mga kaibigan kong sina Reda, Nika at siya. Ang kaibigan ko na nagmistulang nakakatanda kong kapatid. Sa sana lang magagawa pa niyang pumunta sa araw na ito. Sa sana magawa pa niyang marinig ang mga sasabihin ko kasi isa siya sa mga dapat kong pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanya, baka walang-wala na ako ngayon. She's not just my boss, nor my friend. Oy, si ate may hinahanap. Pang-aasar ni Ras pero hindi na lang din siya pinansin kasi totoo naman yung sinasabi niya. Hindi lang isang tao ang hinahanap ko ngayon. Inilibot ko pa ang tingin ko sa paligid pero namutawi na yata itong mga mata ko ay hindi ko pa rin nakikita ni anino niya. Bumigat tuloy itong dibdib ko dahil sa isipin na baka kaya wala siya rito ay totoo ang iniisip ko na ayaw na nito sa akin. Hindi ko naman mapipilit si Xavier kung ayaw na niya sa akin. Gagwapo siya, tapos mayaman at matalino, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Nandito si Zion kasi nandito rin si Claire, pero wala talaga si boss. Hala, dapat tigilan ko na ang pag-iisip sa kanya kasi naiiyak na ako. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko para pigilan yung mga luha kong kanina pa gustong-gusto lumabas. Kakanina ko pa gustong kurutin ang sarili ko dahil parang pinapapaubaya ako na si Xavier sa ibang babae. Pero hindi talaga. Makita ko lang na may pinalit na siya. Sa akin, gagamitin ko yung galing ko sa pagdadisect.
Apple Melecheri Hernandez. Nang marinig ko na ang pangalan ko na tinawag ng speaker ay agad akong ngumiti at lumakad papunta sa gitna ng stage kung saan nag-aabang ang principal, director, guest at professors ng eskwelahan. At least gagraduate na ako kahit nawala si Save. Oo, okay lang yun kasi maibibigay ko kanina, mamang yung pinangako ko sa kanila. Congratulations! Hindi ako makapaliwanag yung pakiramdam nang mula dito sa kinatatayuan ko ay natanaw ko ang lahat. Parang nakarating na ako sa itaas pagkatapos ng napakaraming paghihirap at sakripisyo. Ganito pala ang pakiramdam. Sobrang saya at nakaka-proud. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga taong pumapalakpak habang yung mga magulang ko ay halos maiyak sa sobrang tuwa. Sa sobrang saya ay hindi ko na naiwasan pa ang maluha lalo na nang iabot sa akin ng direktor ang diploma at inayos ang nasa toga ko saka sagad na ang ngiti nila tulad namin. Masaya rin dahil sa wakas mawawala na dito sa university yung mga estudyanteng matitigas ang ulo. Namimiss ko yung terror proof at yung kantin namin na puro iniinit ang pagkain. Congrats again, Ms. Hernandez. Masayang bati ng professor bago nila ako iginiya sa harap upang magpa-picture. Hindi rin naman iyon nagtagal dahil may iba pang tatanggap ng diploma bukod sa akin kaya naman bumaba na ako ng stage at agad na sinugod ng yakap sina Tatang at Mamang. Anak, masaya kaming mamang mo, pero proud kami at naabot mo na ang pangarap mo. Umiiyak pareha sina Mamang at Tatang. Siguro tulad ko ay masaya rin sila pero hindi ako ganoon kasaya dahil hindi naman ito ang pangarap ko. May isa pa akong pangarap na gusto kong matupad. Muli kong inilibot ang tingin ko sa paligid pero wala rin akong nakitang savior. Hindi siya pumunta ngayon dito sa graduation. Picture tayo dali. Aya ni Claire na at kahit wala sa ako sa mood, sumali ay nakisali na lang din ako dahil ayokong sirain ang moment na ito para sa kanila. Ang sumimangot papangit lalo. Dagdag pa ni Red nang mapansin siguro niyang malungkot akong kaya naman kahit mahirap ay binigyan ko na lang din ng ngiti. Ang tagal kong naghintay, huwag niyang sabihin na sinukuan na niya ako. Pinakawala na ako ni Xavier at wala na ang kontrata. Ibig sabihin ba nun, wala na talaga siyang pakialam sa akin. Oo, at mayroon silang usapan ni Tatang pero ano bang dahilan niya para tumupad sa usapan na iyon? Pupwede naman niyang gawin ang kahit anong gusto niya at makakahanap pa siya ng iba maliban sa akin. Gusto kong umiyak at magwala dahil kahit tapos na ang graduation ay wala pa rin saviors na nagpakita. Nakakainis naman. Apple, magsisimba tayo ngayon. Masayang anunsyo ni Danica habang naglalakad sa kaming lahat papunta rito sa parking lot. Nagdala si Sayo ng 2 van para magkasya kaming lahat. Buti pa nga si Sayo nag-effort na pumunta rito kahit sa sobrang busy niya. Dalian na natin, dagdag naman ni Red na mukhang excited ng pumunta sa simbahan. Ano bang mayroon doon? Akyatan na kaming lahat sa van at magkakahiwalay kami. Kasama ko sina Mamang at ang mga kapatid ko habang doon naman sa kabila ay sina Red na parang may pinagchichismisan na naman. Siguro tungkol sa mga asawa nila. Hindi ako makarelate, buti na lang at hindi ko sila kasama dito sa van. Be pretty enough for the event. Nagtataka kong tinignan si Sayo nang sabihin niya iyon Tapos naman na ang graduation kaya anong pinagsasabi niya? Bakit naman? Tanong ko sa lalaki pero ang maisakay na nila si Mamang dito sa van ay dali-dali na itong pumasok doon sa van kung saan sina Red. Ano bang sinasabi ng lalaking yon? Tapos ngingiti-ngiti pa siya. Tatawa-tawa pa siyang hindi sumipot yung magaling niyang kuya ngayon. Dapat pala tinanong ko kay Sayong kung nasaan si Xavier. Anak, aayos ka lang ba? Tanong ni Mamang nang mapansin siguro niyang tulala ako. Sa totoo lang po, Mang, nalulungkot ako kasi yung taong ini-expect kong pumunta sa importanteng araw na ito, gusto kong isagot kay Mamang yun pero ayoko namang maging kiji kasi kaya nagsisinungaling na lang ako. Mang, okay lang po naman po ako, iniisip ko lang po yung board exam. Hindi talaga ako isang magaling na manghuhula kasi halatang hindi naniwala si Mamang sa palusot ko. Imbis ay niyakap lamang ako nito dahilan upang mapaslit kunti ang sakit at magkadismaya na kanina pa gumugulo sa aking isip.
Ang laki na ng anak ko. Opo, mamang, malaki na ako pero hito at naiiyak pa rin ako sa tuwing iiwanan ako ng mga taong mahal ko. Parang bata pa rin ako nung umato at mag-isip. Lumipas ang ilang minuto nang makarating kami sa harap ng luma ng ngunit malaking simbahan. May mga nakaparadang sasakyan rito sa labas pero ang mas nakaagaw ng pansin ko ay mga bulaklak na nagkalat at sinared ang nakabihis na ng kulay pink na dress. Tika, paano silang nakapagpalit ng ganoon kabilis? Ilang minuto lang ang pagitan namin at bago kami nakarating rito. Nagtataka kong tiningnan si Mamang pero nakapikit lamang ang mga mata nito. Sunod kong tiningnan si Tatang pero hindi pa man ako makakapagtanong ay bumaba na sa sasakyan si Tatang kasama ang mga kapatid ko at ang driver. Teka, anong nangyayari? Nagpapanik na talaga ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari tapos mga nakangiti pa sila. Mamang, ano pong nangyayari? Naguguluhan kong tanong kay Mamang lalo na ang makita kong nagsusuot na si Tatang ng kulay itim at white na barong. Kinuha naman ni na Red si Milon at dinala sa loob ng van nila. Tapos si Ras binibihisa na ni Sayo ng itim na suot at polo. Pati si Sayo nakasuot na ng all black polo at suot na pinarisan ng kulay pink na ribbon. Wow, paano ang bilis nilang nakapaghanda habang ako at wala pa ring alam sa nangyayari sa paligid ko. Gusto kong lumabas at kausapin sila pero hindi ko magawa dahil nakayakap sa akin si Mamang. Mamang, nagsisimula akong magpanik nang makita akong lumalabas na si Melon sa van. Nakasuot na siya ng pink na gown tapos may hawak na siyang isang basket ng bulaklak. Alam mo bang bago matagpuan ang iisang tao ang kaparihan niya, marami muna silang pinagdaanan? Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Mamang. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin. Nananaguluhan na kasi ako. Hinahanda kasi sila ng Diyos sa araw kung saan magkakahawak kamay na nilang tatahakin ang daan na nakalaan para sa kanila. Sunod-sunod akong napalunok. Darating ang oras kung saan ibabahagi sa iyo ng taong iyon ang mga natutunan niya at gaganoon rin ikaw. Hindi lang sa pagmamahal tumitibay ang pagsasama ng mga mag-asawa anak. Mamang, natatakot po ako na baka ako na lang ang nagmamahal. Natatakot po ako na hindi na nararamdaman ni Xavier yung nararamdaman niya noon sa akin. Mahinang napatawa at ang matanda bago ito nag-angat ng tingin upang matitigan ang aking mukha. Wala ka bang tiwala kay Xavier? Natigilan ako nang itanong iyon ni Mamang. Wala nga ba akong tiwala kay Sif para isipin na may iba na ito? Tama si Mamang, pakiramdam ko tuloy ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Bakit ko nga ba kaya iniisip ang lahat ng iyon? Alam ko at siguro ako na ang hindi nagsisinungaling. Si Xavier nang mangako siyang hindi mawawala yung pagmamahal niya para sa akin kaya bakit may doubt na namumuo sa puso ko ngayon. Mahal ka ni Xavier anak. Bakit niyo po nasabi yan, Mang? Gusto kong malaman kung bakit nasasabi ni Mamang iyon kaya kahit alam ko na ang rason ay tinuloy ko na rin ang tanong ko. Pinrotektahan at inalagaan ka niya. Nirespeto niya ang hiling ng tatang mo at naghintay siya sa napakahabang panahon. Hinintay niya munang matupad mo ang pangako mo sa amin ng tatang mo. Tatatama si Mamang dahil nga sa mga sinabi ni Mamang ay hindi ko na nagawa pang makapagpigil. Sunod-sunod ang naging pagpatak ng aking luha. Bawat alaala ko kasama si Boss ay muling nanumbalik na para bang gusto nilang patunayan na mahal pa rin ako hanggang ngayon ni Boss. Na naiinis ako sa sarili ko kasi nagawa kong isipin yun. Papaano ko nga ba nakakalimutan lahat ng ginawa ni Say para lang mapatunayan niyang totoo yung nararamdaman niya para sa akin. Paano ko makakalimutan na yung demonyong tinawag ko ay nagmaka-anghel para lamang makasama ako. Sunod-sunod ang naging paghikbi ko habang nakasubsob pa rin ang mukha sa malambot na balikat ng aking ina. Pakiramdam ko nga ay tinatawanan ako ni Mamang kasi para akong bata dito. Anak, tara sa simbahan. Rinig kong sabi ni Tatang bumukas ang pintuan sa gilid ni Mamang. Tang, tara na. Wala na akong nagawa kundi ang
Mapatango na lamang sa tatang ko bago nila inilalayan si Mamang na bumaba sa kotse. Ano bang mayroon sa simbahan na ito? Bakit ganito silang lahat? Tara na, asik na ni Red na lapitan ako nito bago ito pumunta sa aking likuran at inipit ang belo na hindi man kahabaan ay sumasayad pa rin naman sa lupa. Ano bang nangyayari? Tanong ko habang pinupunasan ko ang mga luhang tumutulo sa aking mukha. You'll know later. Nakangisi niyang sagot habang pinapagpag ang suot kong puting fitted na dress. Ito yung suot ko kanina sa graduation. Are you ready? Tanong naman ni Claire bago inabot sa akin ang isang bukit ng pink roses. Para saan nga? Ayaw pa nilang sabihin, hindi ba sila naaawa sa mukha kong puro luha na? Baka nga nagusot na yung makeup ko eh. Come here, hindi ko nga nagawa pang makapagreklamo ng hawakan ni Red ang kamay ko at walang pakundangan nila akong hinila papunta sa engranding entrance nitong simbahan. Itatanong ko pa sana kung anong meron pero hindi ko na iyon nagawa panang umalingaw-ngaw sa paligid ang napakagandang kanta. I like your smile, I like your vibe, I like your style. But what's not why I love you? Nagsimulang maglakad si Sayong papunta sa altar na hindi ko pa malita hanggang ngayon dahil nandito ako sa likod. Sinundan siya ni Claire na bitbit pa ang mga anak. Ang cute ng mga bibi kasi nakasuot rin ng mga ito. And I like the way you're such a star, but that's the way I love you. Ang ganda ng kanta kasi kumpleto yata sila ng instrumento sa loob. Sino ba kasi ang ikakasal? Bakit nandito pa ako sa labas? Dapat ay nasa loob na ako, di ba? Do you feel me? Do you feel what I feel too? Bisita lang naman ako, kunot noo kung tinignan sila ni Red na ngayon ay naglalakad na sa pulang carpet. Kunti na lang at makikita ko na kung ano ang nasa altar. Nahihiya na tuloy ako kasi para ako pa ang ikakasal. Nilagyan pa kasi nila ako ng bilo bisita lang naman ako. Do you need me? Si Danica ang naglalakad kaya tatalikod na sana ako para umalis nang biglang tumabi sa akin si Tatang at Mamang. Tang, umalis na tayo. Nakakahiya kasi sa amin na nakatingin ng lahat ng tao sa loob ng simbahan. Hindi ko sila kilala, konti lang yung mga kilala kong nandito at karamihan ay mga nakasama ko doon sa lugar ni Sayon. Tumingin ako sa likuran ko at nagtaka nang wala akong makitang bride na nasaan na yung bride. Anak, ayaw mo ba siya makasama habang buhay? Kunot ang noong tanong ni Tatang. Sino? Sino po? Nagtataka kong tanong dito kasi wala talaga akong idea sa kung anong nangyayari. Tumingin ka sa altar anak, nakangiting utos ni Mamang kaya para matapos ng lahat ng ito ay sinunod ko ang utos niya. You're so beautiful, but that's why I love you. I'm not sure you know that the reason I love you is you. Tumigil sa paggalaw ang lahat at lumabo ang paningin ko nang matuon ito sa lalaking printing nakatayo sa dulo ng altar. He is still the handsome devil that I meet. Seryoso ang mga titig na binabato ni Xavier pero nang makita niya ang gulat sa aking mukha ay unti-unti itong napangiti. Being you, just you, yeah, the reason I love you is all that we've been through. And that's why I love you. Nakasuot si Sev ng itim na tuxedo na mayroong touch of gold at pulong kulay itim na tulad ng kinasayon. Sa sobrang ganda niyang pagmasdan at wala akong ibang nagawa kundi ang maluha na lamang habang titig na titig sa kanya. Muli ko na namang nararamdaman ang pakiramdam na mabuhay ulit. Yung kakaibang pakiramdam na kanyang gawing abnormal ang tibok ng puso ko. Na nandito na kasi siya, nakatayo sa harap ng altar habang hinihintay ako. Hindi ko alam na matutupad ang tatlo sa mga pangarap ko ngayong araw. Ang maibigay kina Mamang ang pangako ko sa kanila, ang makitang muli ang lalaking pinakamamahal ko at ang maikasal sa lalaking iyon. Alam kong mali maibenta ang sarili ko sa kanya pero I never regret that I sold my innocence to a demon. Well, in fact, he's not a demon. He's just someone who lost his way back home. And with the love that I offered to him, I helped him find his way to back home. I like the way you misbehave when we get twisted, but that's the way why I love you.
and how you keep your cool when I am complicated. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa braso ni Tatang at ng Mamang ko ngayon ay pinipilit na makakalakad. Maihatid lamang ako sa lalaking pinakamamahal ko. Agad akong napangiti kahit na patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha ko sa mukha. Hindi ko man lang nalaman na ikakasal ako ngayon. Di sana nagawa ko ang makapaghanda. You're so beautiful, but that's not why I love you. And I am not sure you know. Do you still love me? Hindi na talaga ako nakapagpigil dahil na makalapit kami kay Xavier ay agad ko iyong itinanong sa kanya. So, sure, kasi akong hindi ko na maitatanong mamaya iyan, lalo na unti-unti nang matutunaw ang mga tuhod ko dahil sa napakagandang nilalang na nasa aking harapan. Napanguso ang lalaki dahil sa tanong ko. Dal, I will be worrying myself right now if I don't love you anymore. Narinig yata ni Sayon yung sinabi ng kapatid niya kasi napailing ito habang may natutuwang ekspresyon sa mukha. Mahal mo pa ba nga ako? Gusto ko ng malinaw na sagot, Xavier. Nakita ko ang pagngisi ni Kuya Don at Kuya Zlit na nasa tabi ni Save. Siguro ay mayroon silang tinatago sa akin kasi pare-pareha sila ng ngisi nila Sayon. Napabuga ng hangin si boss at bigla na lamang nawala yung ngiti niya sa mukha. Hahahala, bakit? Habang wala ka, kung ano-anong nakakahiyang bagay ang ginawa ko. I almost lost my sanity and both the mental during those damn days. I wanted to be with you so bad because my soul craves for your presence while this. He pointed his heart. I misses you so bad na kung hindi pa kita makakasama ng ilang taon, baka matagpuan nyo na lang ako na palutang-lutang sa dagat. I live half of my life without you, but I can't anymore. You're part of me and I will never get rid of you. Nginitian ko si Xavier at bago pa man siya makapagsalita muli, ay dali-dali ako na inalis ang distansya sa pagitan namin. Don't blush, you're being cute. Bulong ko sa lalaking bago ako tumingkayad upang halikan siya sa labi. I love you too, Xavier. Author's note. Hello po. Hihihi, tapos na ang I Sold My Innocence to a Demon. Yung isa pong sa mga paborito kong story na isinulat dito sa Dream, gusto ko lang po talagang magsulat ng magsulat kasi may gusto akong iparating sa mga future readers ko. Tapos nagulat ako nang makitang medyo marami na ang nagbabasa. Simula noong nabasa ko yung mga comments ninyo about dito sa story, mas lalo ko pong ginanahan na bigyan ng saysay ang love story ni Apple at Xavier. Sobrang saya ko po at nagpapasalamat sa mga nagbabasa at sumuporta hanggang huli. Kayo po ang lakas ng mga writers, kaya hanggang nagsusulat ako, hindi mapaalis-palis yung ngiti ko sa labi. Hindi man perpekto itong story pero masaya akong meron akong naibahagi sa inyo. Sobrang thank you po talaga. Meron pa po itong special chapter at baka bukas ko pa po i-post tapos po pili kayo kung si Danica o si Sayon ang uunahin ko or si Kuya Don. Titles, Marrying My Assassin, Danica X Kronos. The Demon's Hidden Crown, Sion at Claire. The Demon's Mystics, Slate at Dawns. Hihihi hanggang wala pa po yung ibang story, mayroon pa po akong iba na nakapost. Pwede nyo rin po silang basahin kasi hindi po naman kailangan ng coins. See you sa special chapter. Special chapter, Apple. Save, hindi ko na maiwasan ang mapatili nang bigla na lang akong itulak ni Save pahiga sa kama. Kanina ko pa siya kinakausap pero kanina pa niya ako nilalandi. Ewan ko ba kung bakit hindi pa rin siya nagsasawang halik-halikan ako at saka yakapin. Buong araw na nga kami nakahiga kahapon kasi request niya na ikadal ko raw siya buong araw kaya ayon pumayag ako. Wala naman na akong problema sa pagtatrabaho ko kasi siya pa rin naman ang boss ko. Matapos ko kasi makapasa sa board exam at maging nurse sa isang private at public hospital, ay hinire ako ng asawa ko para maging private nurse niya. Wala naman akong magagawa doon kasi natatakot na yung ibang hospital kay Steve. Ayaw nilang tanggapin yung application letter ko. Hindi ako pinansin ni Steve noon pero dahil marupok ako ay bumigay na lang rin ako.
Makulit rin kasi ito, lalo na pag matutulog na kami. Daig pa niya ang linta kung sa pagkapit lang ang pag-uusapan. Bakit ba nagiging menopausal baby ka na naman ngayon? Kunot noo kong tanong sa asawa ko pero imbis na sagutin ako ay hinubad lang niya ang suot niyang shirt. Napasimango tuloy ako. Ano bang balak niyang gawin? Nandito kami sa paraiso ni Sion kaya hindi pwede yan kasi nag-promise ako kay Sion na huwag magiging marupok pag nandito sa paraiso niya. Ayaw raw niyang mawala ang pagiging puro ng lugar niya dahil sa makakasukang ungol ng kapatid niya. Nagtataka nga ako kasi hindi naman makakasuka ang ungol ni Save. Ang sarap nga sa pandinig eh. Kaya nirecord ko at pinaringgan ko kay Red. Sabi rin nila maganda at sexy ang ungol ng asawa ko. Pero na nga daw ibenta doon sa site na puno ng mga porn videos yata. Hindi ko alam kung yun pero parang ganoon yung naririnig ko. Dal, I'm horny. Madiing ungol ng lalaki na sa harapan ko. Pinaningkitan ko siya ng tingin at itinapon niya sa sahig ang kanina lang ay suot-suot niyang damit. Kakapalit lang niya ng damit ang hirap kayang maglaba, punta ka ng shower. Hindi tayo pwedeng mag-andito tayo kasi lugar ito ni Sion. Wika ko sa asawa kong napasimangot na naman. Kagabi pa nga niya ako pinipilit pero hindi ako marupok. At saka natatakot rin kasi ako. Bawal pa yun lalo na at hindi pa ako makakapag-check up kung totoo yung sinasabi ng pregnancy test. 4 years matapos ng kasal sa wakas ay mayroon ng baby dito sa tiyan ko. Hindi ko pa nga lang sure kasi hindi pa ako nakakapagpapacheck up. Nito lang rin kasi naranasan yung mga sintomas lalo na yung morning sickness na nagpapaiyak sa akin noong isang araw. Ang hirap pala talaga. I don't care, I'll buy this place. Ang tigas talaga ng ulo nitong lalaking ito. Hindi sa'yo ibibinta ni Sayon to. Kumunot ang noo ng asawa ko at bago pa man ako makapagreklamo ay nalakas na niya ang pagkakabuhol ng suot kong robe. Agad kong pinalo ang kamay ni Xavier kaya naman muli siyang napatigil. I'll kill him. God, ganito po ba talaga kadesperado ang asawa ko? Pero kasi nag-promise ako na hindi ako magiging marupok at saka baka masaktan yung baby. Iba pa naman ang lalaking ito tuwing meron kaming meeting sa kama. Daig pa niya ang atleta na sa taas ng stamina niya. Mas lalong lumalim ang pagkakunot ng noo ko nang makita akong kagati ni Save ang ibabang labi niya. Punong-puno na rin ang pagnanasa ang mga mata nitong kanina lang ay antok na antok na. Paano ko ba mapapahinto ang lalaking to? Save, naalala mo ba yung banta ni Tatang pagkatapos ng kasal natin? Tanong ko sa asawa ko. Sana ay maalala niya yung araw kung saan naglabas ng itak si Tatang sabay sabi na, "Huwag mong bubuntisin itong anak ko, bigyan mo pa siya ng 1 taon." Dal, lihim akong napatawa nang makita ko ang biglang pag-iiba ng ekspresyon niya sa mukha. Bakit parang naging cute na puppy siya ngayon? Parang kanina lang ay gutom na wolf siya. Oh, akala ko ba horny ka? Nagbibiro kong tanong sa asawa ko. Napaangin ito at hindi ko na naiwasan pa ang mapatawa ng malakas nang mapabagsak siyang dumagan sa akin. Nakakakaliti pa nga ako kasi sinubsob niya yung mukha niya sa gilid ng liig ko at saka ito hinalik-halikan. Agad ko namang pinuwisto ang kamay ko sa buhok niya para suklayin iyon tulad ng ginagawa ko dati. Hay, hindi ko inaakala na dami ng pinagdadaanan namin ni Steve. Mapupunta kami sa ganitong klase ng buhay. Tahimik at masaya. Medyo magulo pa rin dahil sa asawa kong kilalang kilala ng mga bilyonaryong businessman. Matunog nga ang pangalan ni Xavier sa mga magazines kung saan tampok ang mga businessman. Proud ako sa asawa ko dahil doon at mas naging proud pa ako nang malaman kong naresolba na niya yung problema niya doon sa mga taong gusto siyang saktan. Tinanong ko rin kung saan na ang mama niya. Hinanda ko na ang sarili ko in case na makarinig ako ng pinakabrutal na senaryo. Pero nagulat ako nang sabihin niyang maayos ang mama nila na nasa mental hospital na. Hindi perpekto ang naging pagsasama namin ni Xavier. Marami kaming pagkakaiba at maraming pinagtatalunan. Karamihan pa nga ay ang mga walang kwentang bagay lang tulad ng kung sino ang naglilinis ng bahay, sino ang matutulog sa kaliwang bahagi ng kama,
anong pabango ang gagamitin niya, ano ang magiging kulay ng kwarto at kung bakit cute ang mga pusa kaysa sa mga aso. Natatawa na lang kaming dalawa sa tuwing maalala yung mga pinag-aawayan namin noon. Hindi ako sinasaktan ni Xavier imbes ay pinoprotektahan at minamahal ako nito gamit ang sarili niyang paraan. Andyan yung pagkatapos niyang pumirma sa mga papeles ay bigla na lang siyang susulpot sa tabi ko para lang yakapin ako ng mahigpit. Hindi na rin ako nagugulat sa tuwing papasok siya sa banyo para paliguan ako at pudpurin ng halik. Hindi ko alam na ang lalaking inaakala kong demonyo noon ay isang sweet at cute na asawa. Totoo nga pala na makikilala mo lang ang isang tao pag magkasama na kayo sa isang bubong. Hindi naging boring ang bawat araw namin ni Save. Hindi naging malungkot ang bawat segundo dahil palagi siyang nandyan para pasayahin ito. Sinasama pa nga niya ako sa club tuwing magsi-sideline siya bilang bartender. Nakakatawa pero oo, kahit sobrang yaman na nitong asawa ko ay nagtatrabaho pa rin siya bilang bartender dahil yon ang isa sa mga hobbies niya. Sinasamahan rin namin ako ni Xavier tuwing manonood ako ng mga fashion shows ng mga paborito kong designers, kaya tay lang kami. But it's already 4 years and 3 months after your dad threatens me. Malungkot niyang wika na agad magpawala sa ngiti ko. Nalulungkot ang baby ko. Para pasayahin ay muli kong sinuklay-suklay ang buhok niya gamit ang mga daliri ko. Everyone has their own kids. Dagdag pa niya na animoy may gustong iparating sa akin. Naiintindihan ko naman maski sila tatang ay gusto na rin magkaapo lalo na at hindi naman raw sila bumabata. Ganoon rin naman ako. Napapansin ko yung effort nitong asawa ko sa tuwing mag-aano kami. Talagang sagad kung sagad at ubos kung ubos. Desperado na talaga siyang magkabibi. Nakokonsensya tuloy ako ngayon. Napagpasyahan ko kasing sorpresahin siya at sabihin na lang ang balita mamaya para sa regalo ko ngayong anniversary namin pero mukhang hindi na magkakatagal ito. Napabuga ako ng hangin. Xavier? Hindi ito sumagot. Akala ko ay tulog na ito pero nang maramdaman kong lumilibot na naman ang mga kamay niya sa katawan ko, ay sigurado akong hindi ito natutulog. Boss, anong mas maganda? Savvy o Zavion? Napatigil sa paglalakbay ang mga kamay niya at bahagya naman niyang inangat ang ulo. Gulo-gulo ang buhok ng asawa ko at namumungay pa rin ang mga mata. Ang gwapo talaga niya. Gusto kong kagatin yung ilong at panga niya kaya lang ayoko namang saktan siya. Why? Napasalubong pa ang kilay niya ni boss pero ngisi lang ang sinagot ko sa kanya. Dal, para saan yung binigay mong mga pangalan? Naguguluhang tanong ng asawa ko. Parang mas gumwapo yata ngayon ang lalaking ito. Natatakot tuloy akong tumanda kasi baka pag kulubot na ang balat ko ay iiwanan na niya ako. Hindi ako makakapayag doon. Save, pwede bang umupo ka muna? Sorry, sayon mukhang hindi na mapipigilan to. Gusto ko mang tuparin ang pangako ko sa iyo pero sobrang gwapo at hot ng kapatid mo kaya okay lang na magparupok ako dito. Ngayon, are you going to do something crazy? Sinamaan ko ng tingin ang lalaki dahilan para agad naman siyang bumangon at nagtatakang umupo sa gilid ng kama. Magugustuhan naman niya ito. Kaya huwag na lang siyang magreklamo. Sagad ang ngisi ko sa asawa ko at bago pa man ito makapagsalita, ay agad na akong tumayo at umupo sa kandungan niya. Agad na nandilim ang tingin nito sa akin. Off, still horny baby. Daal, ungol ni Save nang idiin ko ang sarili sa kanya. I moved slowly closer to kiss her lips and beat it. Mas lalong uminit ang paligid at nawala na kami pareha sa sarili. We're both sucking and beating each other lips. Ito yung bagay na hinding-hindi ko pagsasawaan na gawin kay Xavier. I started to move with the unknown rhythm to guide me. Mas lalo ko pang nagustuhan ang ginagawa ko nang marinig ko ang mahinang ungol ng asawa ko. The sexy husky moan, da dapat pala ay inon ko ang cellphone ko para ma-record ko ang ungol niya pang blackmail. Mariin kong nasubunutan si Xavier nang bigla na lamang bumaba ang halik niya papunta sa expose ko ng liig. Tulad ng ginawa niya sa labi ko ay dinilaan at kinagat-kagat rin niya ito. Sa tuwing gagawin ni Xavier ay may kakaibang mangyayari sa katawan at isip ko.
Parang mas lalong umiinit at gusto ko ang klase ng init na ito. Humigpit ang pagkakahawak ko sa braso niya at bago pa man niya makahirit pang muli ay iniwas ko ang mukha ko at nagsimula ng gumalaw kahit na mayroon pang kapirasong damit ang humaharang sa mga kasalanan namin. Beautiful, he whispered into my ears while caressing my body. He pinched my skin and guided my body by gripping my waist. Napatingala si Xavier at namungay ang mga mata niyang napatingin sa kisame. Nang mas idiin ko ang akin sa kanya, I grind my hips, feeling the burning sensation on my tummy. Mas lalong tumaas ang intensidad na bawat sa galaw namin. Bumalik muli sa paghalik sa buong mukha ko bago nito hinawakan ang pangako at pilit na pinatangala ang aking mukha. He licked my neck and bit my jaw before whispering something naughty in my ear. I can already feel it, the hardness of his length, how ready he to move and take me to the most cloudy part of my heaven. Severe ongol ko sa lalaki ng kagatin rin nito ang tenga ko at tila lollipop iyong dinilaan pababa sa nakalantad kong liig. Hindi ko rin mapigilan ang biglaang mapasinghap nang bigla niyang saluhin ang hindi kalakihan kong dibdib. What do you want me to do, doll? Punong-puno ng pang-aakit nitong tanong habang patuloy ako sa paggiling sa itaas niya. Kahit na hindi gaanong nakabukas ang aking mga mata ay nakikita akong nakakataas ang dulo ng labi nito. Tila nagmamalaki sa kakaibang sensasyon na kaya niyang ibigay sa akin ng walang kahirap-hirap. Hindi rin nakatulong ang pagkiskis ng matipuno niyang katawan sa payat at maliit kong katawan na patuloy sa pag-indayog sa musikang kaming dalawa lang ni Xavier ang nakakarinig. Penetrate, baby, I moaned when the pinch it and moves his tongue to take the side of my neck. Kinilabutan pa nga ako nang maramdaman ko ang bahagyang pagtawa ni Xavier at nang akmang papatayuin na niya ako para siguro tanggalin na ang natitirang damit namin, ay dali-dali kong ipinulupot ang mga braso ko sa liig niya. Sabay bulong sa tainga niya ng mga salitang alamlong gugulat sa lahat. I'm pregnant at sa tingin ko it's severe. Xavier dahil gusto ni Bibi yung panga at ilong ng daddy niya. Nanigas si Xavier sa kinaupuan niya. Kinabahan na tuloy ako lalo na at hindi rin siya nagsasalita. Parang naging bato yata ito. Ang kaninang mainit na katawan ng lalaki ay biglang nanlamig. Anong nangyari? Xavier? Tawag ko sa pangalan nito at tititignan ko na sana ang mukha niya nang bigla na lang niyang ipalibot ang matitigas na braso sa baywang ko. Is that true? Hindi ba siya naniniwala? Gusto mo bang makita yung mga pregnancy test na ginagamit ko? Medyo marami yon kasi natakot ako na baka hindi totoo yung unang, pangalawa at pangatlo. Hindi sumagot ang lalaki at habang tumatagal ay hindi ko na alam kung anong mangyayari. Masaya na siya, di ba gusto mo nang magkabibi noon pa? Oh, damn! I can't believe that there's a baby. Yes, there's a baby, ulit niya sa tanong niya kaya nagsisimula na tuloy akong mairita. Oo nga, iritado kong sigaw dito. May baby na nga iyon ang sabi ng pregnancy test at ng katawan kong ilang linggo nang nagdusa sa morning sickness. My prob Xavier, nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang bumagsak ang lalaki sa kama at dahil nakayakap ako sa kanya ay nakakandong at ay sumama rin ako sa pagbagsak. Nananawala na yata siya ng malay. Totoo ba ito? Ang kinatatakutan ng lahat at isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo na himatay dahil lang sa katotohanan na magkakaanak na siya? Nakakahiya, natutuwa akong tinapik-tapik ang pisngi ni Zay pero nanatili siyang nakapikit. Hayan, sige. Hindi pala pagod sa kakalandi sa akin kagabi ha. Isang balita lang at bumagsak ka na. Wish ko lang talaga at kambal to para mahimatay ka ulit sa hospital. Tika, nasaan yung kamera ko? Kailangan kong maipakita ko kina Red baka maibenta rin namin to. Fast forward. Dahil they're perfect, wala rin akong masabi. Hindi mo rin maalis ang tingin ko sa dalawang perpektong sanggol na nasa harapan namin. Lahat ng hirap at sakit ay bigla na lang nawala nang makita ko ang dalawang anghel na ito. Xavier Cruz, basa ko sa pangalan ng panganay namin ni Xavier. Nandito rin sila sa nursery room at gustong-gusto ko namin silang kunin lalong na si Xavier na napaiyak na sa kanina pang nagkakarga ng kambal.
Manang-mana silang dalawa sa papa nila mula sa ilong at sa mga mata. Sana lang talaga hindi nila namana yung pagiging matigas ng ulo ng ama nila kasi hindi ko alam kung papaano ko didisiplinahin ang dalawang lalaking kamukha ni Xavier. Mas lalo akong inilapit ni Save sa kanya. Xavier must cross our youngest. Naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakahawak ni Save sa kamay ko kaya naman hindi ko maiwasan sunyapan ang wedding rings namin na nakasuot sa aming mga palasingsingan. Ito pala ang simula ng panibagong yugto sa buhay namin ngayon ng mga magulang na kami. Mas lalong magiging challenging ang mga bagay, magiging mahirap at komplikado pero as long as magkahawak kamay kami ni boss, walang maliligaw at malalagpasan namin ang bawat pagsubok na ibabato sa amin ng tadhana. Narinig ko ang mahinang ingit ni Xavier na sinundan ng kay Savian, kaya mas lalo pang napuno ng hindi ko malamang emosyon ang puso ko. Nag-uumapaw na ang saya namin ni Xavier dahil sa dalawang anghel namin na nabuo sa pagmamahalan. Pinangako namin ni Save na gagawin namin ang lahat para proteksyonan sila at mapasaya. Savion will be like me while our Savian will grow just like his mother. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib ni Save at nang iginiya ng asawa ko ang aking kamay upang hawakan ang salamin na naghiwalay sa amin ng mga anak namin. Agad kong napikit ang mga mata ko. I finally gave birth to her, the new generation of Cruz family. Ang mga batang hahalili sa mga ginawa ni Xavier at ng mga Cruz, I wish that can be stronger and braver like Xavier. Ay habang hindi pa sila ganoon kalakas, nandito kami ng papa nila para gabayan at turuan sila. After all, me and Xavier signed the contract of being together till eternity. I just hope na hindi nila gawin ang ginawa ng abnormal nilang ama dahil kung malaman kong ginawa rin nila yon, ako mismo ang sisipa sa kanila pabalik sa sinapupunan ko. I wish they couldn't ask someone to sell their innocence. Masama akong tinignan si Xavier na hanggang ngayon ay sagad pa rin ang ngiti habang titig na titig sa mga anak namin. Pasalamat talaga ang lalaki ito at mahal na mahal ko siya. Dito na po ang wakas ng kwento ng I Sold My Innocence to a Demon ni Apple and Xavier. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pakikinig ng kwentong ito na I Sold My Innocence to a Demon. Maraming salamat!